Serbisyong totoo lang. Temperatura sa bansa, lalo pa raw iinit. Publiko, pinag-iingat sa heat stroke. Sa gitna ng gabi-gabilang brownout, singil sa kuryente, tataas na naman. Mga nakaligtas sa pagbangga ng busa puno sa La Union, nagkwento tungkol sa aksidente. Taxi, nagliyab habang dumaraan sa EDSA. Senador Richard Gordon, hinamon si Senador Manny Villar na magpa-lie detector test. Matapos sa Haiti, Chile at Taiwan, Turkey naman ang nilindol, mahigit 40 patay. Chris Aquino, humingi ng paumanhin matapos mag-walkout si Rufa Gutierrez sa kanilang programa kahapon. Gusto ko humingi ng pasensya sa'yo. Tinanggap kaya ni Rufa at ng kanyang inang si Annabel Rama? Jeff Bridges. Sulyapan ang mga nanalo sa 82nd Academy Awards. At ang pabonggahan sa red carpet. At mga nanalo sa Binibining Pilipinas, makakapanayam live. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po. Pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko laban sa heat stroke. Ngayong painit ng painit ang temperatura sa buong bansa. Ang heat stroke ay bunsod ng sobrang pagtaas ng temperatura sa ating katawan at nakamamatay po yan kung hindi maaagapan. Nitong nakaraang 2 araw ay naitala po ang pinakamainit sa Metro Manila at sa buong bansa para sa taong ito. Pinangangambahan na lalala pa ang mainit na panahon na yan habang patuloy ang El Nino. Nakatutok si Rafi Tima. 37 degrees Celsius ang temperatura sa Tuguegarao, Cagayan kahapon. Noong Sabado naman, naitala sa Metro Manila ang pinakamainit na temperaturang 35.8 degrees Celsius. Ngayong araw, 35.6 degrees Celsius ang temperatura. Bagamat malayo pa ito sa 42.4 degrees Celsius na pinakamainit na naitala sa kasaysayan ng bansa, ayon sa Pag-asa, titindi pa ang init sa mga susunod na araw. Maari hanggang Hunyo ay maranasan natin itong mas mainit na panahon. At sabi nga natin, itong Marso ay simula pa lamang. Ang pinakamataas na temperatura ay naitatala buwan ng Abril o kaya ay Mayo. Kaya naman ngayon pa lang, pinag-iingat na ang publiko sa heat stroke. Parang natutuyuan tayo. Yung normal na amount ng water sa katawan, bumababa. Nauuaw siya. Pag nauuaw, nagpapawis ng husto. Tapos, nag-blurring ng vision. Nahihilo. Minsan may nagsusuka. Kapag napabayaan, pwede raw itong ikamatay. Pangunahing dahilan ng heat stroke ang lubhang init ng panahon at kakulangan ng tubig sa katawan. Ang normal na temperatura ng katawan ay 37 degrees. Kapag tumama ang heat stroke, umabot ang temperatura ng katawan sa 41 degrees Celsius pataas. Kapag ito ay napabayaan, unti-unti nang mamamatay ang brain cells ng tao sa loob ng 10 minuto. Pwede natin mapayo sa kanila, iwasan nila yung mga crowded areas, mag-avoid sila ng mga excessive clothings na suot, tapos lagi silang magdala ng tubig, kahit saan sila magpunta. Wala pa naman umunong naitatalang heat stroke fatality ang DOH ngayong taon. Marahil dahil likas na sanay ang mga Pinoy sa init. Pero mainam pa rin na nag-iingat. Ang mga MMDA enforcers na laging bilad sa araw, may sapat naman daw na training laban sa heat stroke. May mga naitatala rin ba na heat stroke sa kanila? Sa ngayon, wala pa rin talaga kasi considering na yung mga MMDA personnel natin, bago isabak sa field yan, meron silang training. Ang type nun is military training. Ang mga taong aming nakausap, kanya-kanyang paraan para labanan ng init. Mas gusto ko pa yung maglakad ako. At least may hangin. Oo. Naliligo, 2 beses sa isang araw. Nagbabasa ako ng lagi, ng bimpo. Nilalagay ko sa bato ko. Sabi ni Aling Milagros, lumakas ang kanyang bentang palamig. Pero kasabay naman ito ang pagdoble ng gasto sa yelo. Mas mabilis naman matunaw yung mga yelo nyo? Ay, oo. Saglit lang. Matunaw. Hindi mas marami kang ginagastos pagdating sa yelo? Ay, oo. Malakas sa yelo. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot pa ng Hunyo ang mainit na temperatura dahil sa El Nino.
kaya sapat na pag-iingat ang kailangan para iwas heat stroke. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa rin po naiaalis yung pampasayrong bus na sumalpok sa isang puno sa Pugo, La Union. 12 ang namatay roon. Napagalaman ng mga investigador na wala palang mga tinatawag na railing o harang at wala ring mga babala sa kurbada kung saan naganap ang aksidente. Nakatutok si Cedric Castillo. 2 araw matapos ang malagim na trahedya sa Barangay Palina, Pugo, La Union, nakasalampak pa rin sa accident site sa Marcos Highway ang bus na sinakyan ng 12 pasaherong namatay. Mistulang tinalupa ng tagiliran ng bus matapos bumangga at kumayod sa puno ng akasya. Naiwan pa sa lugar ang ilang gamit, kabilang na ang mga ipampapasalubong pasana ng mga pasahero. Nang mapadaan sa pinangyarihan ng aksidente, nanlumo ang isang pari sa nakita niya, kaya't minabuti niya munang basbasan ang wasak na sasakyan. First time kong makakita ng ganitong kagrabing aksidente. Biruin mo, nahati talaga, kaya nung tinitingnan ko sa loob kanina, grabe talaga. Bukod sa mga pasaherong nasawi at lubhang nasugatan sa trahedya, pangamba ng mga residente ngayon ang disgrasya ang maaari pa raw mangyari hanggat hindi pa naiaalis ang sinawimpalad na sasakyan. Ilang metro lang mula sa puno ng akasya, isang bahay ang muntik ng masagasaan. Nagreklamo yung mga taga rito, dapat sana matanggal agad dito sir para hindi sila natatakot sila daw. Kapansin-pansin din na tanging mga sanga at dahon ng puno ang nagsisilbing early warning device sa kurbada kung saan nagpagewang-gewang umano ang bus. Ang mga dumaraang motorista napapatingin. Mag-ingat na lang po, saka pag na sa spot na yon, medyo dahan-dahan na lang po. Sa ibang bahagi naman ng Marcos Highway, normal pa rin ang biyahe ng mga sasakyan. Andun po yung fear, absolute na po yung fear sa amin. Kaya lang, ang kumbaga necessary naman po na mag-retreat yung mga bata. Depende naman yan sa driver eh. Kung barumbado kang driver, talagang ma-aksidente ka.